Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bungolan. Dapat ba nating paniwalaan si Julie Dondon Patidongan alias Totoy? Mga kaibigan, umiinit na po at lumalawak ang isyung ito tungkol sa mga nawawalang sabongero. At sa totoo lang, tayo po ay nalilito na din kung may katotohanan ba ang mga nangyayaring ito o isa itong paraan ng administrasyon, paraan po ng gobyerno upang ang atensyon po natin sa naging pagkamatay po ni Juan Paulo Tantoco kasama po ang First Lady sa Beverly Hotel, Room 504 sa California noong March 8, 2025 mga kaibigan. So, hindi natin masiguro kung ang mga sinasabing ito ni Julie Dondon Patidongan ay mayroong katotohanan o paglihis lamang, no, paraan ng paglilihis sa issue upang tumutok tayo sa mga nawawalang sabongero. Okay? So sa totoo lang mga kaibigan, ay hindi naman tayo tumututol doon sa ginagawang investigasyon kaugnay po sa mga nawawalang sabongero. Kailangan po ng mga kamag-anak, no, ng mga sabongerong ito na malaman ang katotohanan. Dahil mahirap po ang mawalan ng mahal sa buhay. Mas mahirap po kung ang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay ay matatapon, makakalimutan na parang bula at hindi alam ang dahilan, hindi alam kung nasaan ang mga bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. So tayo po ay nananalangin na masagot at malaman natin ang katotohanan. Subalit, kinakailangan nating maging mapanuri sa mga nangyayari sa sitwasyon mga kaibigan. Dahil sa nakikita ko, mayroong mga katotohanan, mayroong mga masasabi nating paraan ng administrasyon para nga mailihis yung issue tungkol sa ating First Lady na si Liza Araneta Marcos. Okay, so bago dyan, talakayin muna natin yung iba pang mga issue. Okay? So, sino nga ba si Julie Dondon Patidongan? Siya po ay tumakbo bilang mayor nitong nakaraang eleksyon sa Barobo, Surigao del Sur. Si Julie Dondon Patidongan ay tumakbo sa ilalim po ng partido ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Tama mga kaibigan. Partido Federal ng Pilipinas o ang tinatawag nating alyansa. Ito po ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagtakbo bilang mayor ay di umano tinulungan po siya ni Mr. Atong Ang ng halagang 12 million pesos. Sa kasamaang palad mga kaibigan, ito po ay hindi nanalo. So, ligwak po siya, no? Natalo po siya Mayor, supposedly Mayor Patidongan, okay? So, hindi po siya nanalo bilang Mayor. And, tinignan ko po yung kanyang Facebook page, nag-concede naman po siya, no? Nag-concede naman po siya at tinanggap ang kanyang pagkatalo. Okay? So, after that, siyempre, yung 12 million, hindi po ito maliit na bagay, napakalaking bagay po ito, no? Napakalaking halaga po ang 12 million. So, merong mga issue na ibinabato din sa kanya ni Atong Ang. So, di umano ay sinubukan siyang suhulan o i-framed up, no? Ni Patidongan at humihingi di umano itong si Patidongan ng 300 million pesos. Sabagay, what is 300 million pesos sa isang Atong Ang, 'di ba? Barya lang sa kanya yan 300 million na yan. So, I am not pro Atong Ang and I am not against Atong Ang as well, no? I am also nasa pantay lang tayo dahil ang gusto natin ay malaman ang katotohanan. Kung ginagawa ba ito ni Patidongan in good faith at yung katotohanan or hindi. Okay? So, bakit nga ba lumabas itong si Patidongan? Balikan natin yung nakaraan. Ano ang dahilan?
So si Senator Risa Hontiveros ay nag-imbita ng resource person na magpapatunay doon sa kanyang mga claim, doon sa kanyang mga nalaman di umano kaugnay sa mga hindi magagandang ginagawa sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sa pamumuno po ni Pastor Apollo Kibuloy. So sa madaling salita ay pinaimbestigahan po ni Senator Risa Hontiveros ang Kingdom of Jesus Christ kasama po si Pastor Apollo Kibuloy. At isiniwalat po nito ang mga krimen at hindi magagandang ginagawa ng Kingdom of Jesus Christ. So para maging matibay yung kanyang claim against KOJC and Pastor Apollo Kibuloy, she invited a person in the name of Michael Maurilio alias Rene. Okay, so iniharap po si alias Rene sa Senado at dito po ay nabanggit ang mga pangalan ni na Pastor Apollo Kibuloy, former President Rodrigo Roa Duterte at si Vice President Sara Duterte. So, ngayon po mga kaibigan, ang pinakang latest ay bumaligtad itong si alias Rene. Sa pagbaligtad po ni alias Rene, ang nadidiin ngayon no at nalalagay sa hot seat na tinatawag ay si Senator Risa Hontiveros na di umano ay nagawa ito ni alias Rene na magsinungaling kapalit ng 1,000,000 piso. Dahil during that time, kaya siya pumayag na magsalita laban kina Pastor Apollo Kibuloy, former President Duterte and Vice President Sara Duterte, ay nangangailangan siya ng pera. And 1 million is enough. So tinanggap po niya yung suhol ni Risa Hontiveros. Sa paglabas po ni alias Rene, lumabas din po ang ilan sa mga testigong inimbitahan at pinaharap po ni Senator Risa Hontiveros sa Senado. Kasama po yung testigo niya laban sa mga executives ng Farmally na si Vijay Almera. At lumabas din po si Congressman Jing Paras at inamin po nito na mayroon siyang isinampang kaso laban kay Risa Hontiveros kaugnay po doon sa pagtatangkang pagkidnap sa mga minor de edad na mga kabataan upang tumestigo kaugnay sa pagkamatay ni Kian De Los Santos. So unahin natin yung sa Farmally Executive. So sinasabi po ni Senator Risa Hontiveros na ang mga medical supplies na inilalabas ng Farmally ay mga substandard. Bukod po sa pagiging substandard po ng mga medical supplies ay expired na di umano ang mga gamot no na ibinibigay at ipinamumudmod ng Farmally. So siyempre magiging mahina lamang ito kung wala po siyang ebidensya, parang hearsay lamang ang mga ito. And so naghanap siya ngayon ng testigo na makakapagpatunay doon sa kanyang claim, doon sa kanyang nalaman, doon sa kanyang investigasyon. Kaya lumabas po ang ilan sa mga testigo. So, at the end, nakakulong po at nakulong ang mga top executives ng Farmally. So, yung kay Jing Paras naman, no, kay Congressman Jing Paras, sinasabi nga po ni former President Duterte, hulihin ang mga suspect. Kapag nanlaban, patayin ang mga ito. Malinaw naman po sa ating saligang batas na kapag ang suspect ay hinuli mo at nanlaban, kailangan protektahan ng mga otoridad ang kanilang sarili kung kaya't kailangan nila itong unahan. So, may mga pagkakataon na ang mga suspect sa halip na mahuli ay mapatay dahil syempre kailangang ipagtanggol ng otoridad yung kanilang sarili. Ito po ay nakapaloob sa ating saligang batas na kung tawagin natin ay justifying circumstances o pagtatanggol sa sarili. So ipinagtanggol lamang ng otoridad ang kanilang sarili mula doon sa suspect na kanilang huhulihin na unfortunately ay nanlaban kaya sinapit nila ang kanilang kamatayan. Ngayon ang nangyari po kay Kian De Los Santos, ito po ay hindi nanlaban pero pinatay ng mga pulis. And that is beyond the order of the former President Duterte. Kung pakikinggan po ninyo yung naging pahayag ni former President Duterte, hulihin ang mga suspect, ang mga kriminal, upang sila po ay mahatulan no, ng korte at pagdusahan ang kanilang mga kasalanan o krimen na ginawa. Pero, hindi po iniutos ni President na patayin ang mga hindi naman nanlaban.
So, ang ipinupunto po ni Senator Risa Hontiveros dito ay bakit si Kian de los Santos? Malinaw naman na hindi ito nanlaban, malinaw na ito po ay civilian, pero bakit pinatay pa rin ng mga pulis? So, yung ganitong sitwasyon ang nais ibato ni Senator Risa Hontiveros kay former President Duterte. So, tinangka niyang kidnapin ang 3 minor de edad na lumabas po after the Senate hearing. So, pagkalabas po ay kinidnap nga po niya. Buti na lamang ay nahabol, nahanap, no, at nadiskubre agad po ni na Attorney Topacio. Kaya nga po si Attorney Topacio gigil na gigil kay Senator Risa Hontiveros at hinahamon nga po ang senadora na kasuhan siya kung siya po ay nagsisinungaling. So sa kanilang reklamo ay tinangka di umanong kidnapin ni Senator Risa Hontiveros ang mga minors na ito para tumestigo at sabihin sa publiko na si Kian de los Santos ay pinatay kahit hindi naman nanlaban. So para ang mangyari, sasabihin nila kay Duterte, o akala ko ba ang utos mo hulihin ang mga suspect, kapag nanlaban patayin? Bakit si Kian hindi naman nanlaban, pinatay pa rin? Kaya nga po, kung nakasubaybay kayo doon sa naging hatol sa 3 pulis na pumatay kay Kian de los Santos, ito po ay nahatulan ng korte sa kasong reklusyon perpetua or heinous crime po. Ibig sabihin, habang buhay na pagkakulong ang kinasapitan ng 3 pulis na pumatay kay Kian de los Santos. Reclusion perpetua or equivalent to 40 years of imprisonment. So, hindi po nakialam ang Pangulo. Sabi nga po ng Pangulo, kung ang inyong ginawa ay base sa aking ipinag-uutos at iniutos, then wala po tayong magiging problema. Sagot ko kayo. Pero kung ang utos ko ay hindi ninyo sinunod, gumawa kayo ng sarili ninyong hakbang, taliwas doon sa aking kautusan, pagdusahan ninyo yan dahil hindi ko kayo ipagtatanggol, pababayaan ko kayo. At yun nga po ang nangyari sa 3 pulis na pumatay kay Kian de los Santos, nahatulan ng reklusyon perpetua. At syempre yung pangatlong kaso ay yung sinasabing anomalya, krimen na ginagawa sa Kingdom of Jesus Christ sa pamamagitan po ni Rene. So dahil kay alias Rene, itong mga previous na mga testigo, previous issues ay lumabas din. So dahil sa paglabas ng balitang ito, sa pagbaligtad ni alias Rene, mga kaibigan, ay nasa hot seat nga po si Senator Risa Hontiveros. So, ang ginawa po ni Senator Risa Hontiveros, sa halip po na dumiretso sa Regional Trial Court na malapit sa Senate Office, nagpunta po siya sa NBI, which is sa aking palagay, mayroong conflict. Dahil isa po ang NBI sa mga binanggit ni alias Rene. Okay? Doon sa kanyang pagbaligtad. Lagi daw po nilang nakakausap, nakaka-meeting ang mga taga-NBI, taga-embassy at iba pang mga matataas na opisyal ayon po kay alias Rene. Meron din pong revelation si alias Rene na there was one time dinala siya sa isang safe house na kung saan, mga kaibigan, ay nandoon daw si Edgar Matubato. Diba? Si Edgar Matubato, ang hitman ni former President Rodrigo Roa Duterte, ang nagdidiin kay former President Duterte kaugnay doon sa kanyang programang War on Drugs. Ayon kay Edgar Matubato, alam niya kung saan ipinapatapon ni former President Duterte ang kanyang mga napapatay. So, review tayo doon sa naging revelasyon ni Matubato. So, pinuntahan po ng otoridad yung lugar kung saan doon nga po pinatatapon daw yung mga bangkay na pinatay ni Duterte. And meron pong natagpo ang mga buto. Ngayon, base sa ilang pag-aaral, pagsusulit na isinagawa ng ilan sa mga ng forensic expert, sabi nila ay buto daw ng tao ito. Pero ang problema, mga kaibigan, ay hindi naman nagmamatch
yung DNA results doon sa mga biktima. Yung iba naman ay hindi makuha ang pagkakakilanlan. Sabi din ng ibang mga kapulisan, ito naman daw ay hindi buto ng tao, kundi buto daw ng hayop. So to cut the story, wala pa pong napapatunayan, wala pong matibay na ebidensya na maglilink doon sa mga nahukay na buto na itinuro ni Matubato doon sa mga alleged extrajudicial killings victims ng mga Duterte. So to cut the story, floating po yung issue na yan. Okay? So dahil nga po sa revelasyon ni alias Rene, sabi po niya ay na-meet niya doon sa safe house si Matubato. Ito ang tanong, mga kaibigan. Kasama rin ba si Risa Hontiveros sa paghahanap ng mga testigo na magpapatunay na sila ay biktima ng extrajudicial killing ni former President Duterte? Kasama ba si Senator Risa Hontiveros sa paghahanap ng mga testigo na ipapadala sa ICC upang patunayan ang mga krimeng ginawa ni former President Duterte? Okay? So, kung totoo ang mga pinagsasasabi ni alias Rene na si Senator Risa Hontiveros ang nasa likod ng mga usaping ito, syempre babagsak yung kanyang rating. Babagsak at masisira po yung kanyang kredibilidad. So, dahil babagsak yung kanyang kredibilidad, of course, automatically, tataas po ang rating at magkakaroon po ng mataas na tiwala ang mga Pilipino here and abroad and even foreigners that Duterte is indeed a great president of the country. So, lalabas kasi, mga kaibigan, na kung sino yung mga natapakan ni former President Duterte during his time, sila po yung mga tao ngayon na gumagawa ng paraan para tuluyang mapalitan ng mga negatibong bagay, negatibong pangyayari, negatibong issue, yung mga magagandang bagay na nagawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi sa totoo lang, ang nakikita natin dito, halimbawa, yung Baywalk sa Rojas Boulevard. Dati itong tambakan ng mga basura. Ginawa po itong Dolomite Beach na nagiging tourist attraction ngayon. Mula sa basura, naging tourist destination o attraction ang Baywalk. Okay, ito po yung Dolomite Beach. So dahil po ito sa rehabilitation program ni Pangulong Duterte. Ang Boracay, ganun din po. So ano pa po, marami pong nagawa si former President Duterte. Establishments of Skyways Stage 3, mga building, mga gusali, at iba pa. So nilabanan po ni former President Duterte ang malalim, malawak na kalakalan ng droga. Nilunsad po niya ang war on drugs para ito po ay mawala. Nilabanan din po ang korupsyon. Hindi lamang po korupsyon, hindi lamang po droga. Pati po terorismo ay nilabanan po niya. Kaya kung mapapansin po ninyo, Marawi, ito po, nabawi natin mula sa mga makakaliwang grupo, mga NPA. So, ang nais po at ang nakikita natin ginagawa ng administrasyong ito ay baligtarin ang lahat ng ito at mapasama ang dating Pangulong si Duterte. So dahil nga nasa hot seat ngayon si Senator Risa Hontiveros, tataas nga ang rating ng mga Duterte. So dahil tataas ang rating ng mga Duterte, siyempre
iisipin po ng ibang grupo, no? Ang grupo po ni Tambaloslos, ang grupo po ng administrasyong ito, na sayang yung kanilang pinaghirapan. Sayang po yung pera na ibinayad nila sa mga kongresista, mapa-impeach lamang si Duterte. Alam naman po natin na ang layunin nila ay hindi na po makalaban sa 2028 presidential election si Vice President Sara Duterte. So, the only solution for them is to impeach the Vice President Sara Duterte. And to do that, they have to use, kailangan po nilang magbayad ng 150 million pesos for each of the congressmen. At yun na nga po ang nangyari, na-impeach si VP Sara. Imagine how much money yung na-receive po. That's roughly 38 billion pesos. 38 billion pesos, why? Because multiplied po ninyo yung 215 plus another 25. So, nasa 240 na congressmen. Multiplied by 150 million each. So, that's roughly 18 billion. Okay? So, malaki po yung ginastos nila. Malaki na po yung ibinayad nila para ma-impeach si VP Sara. And then, dahil lamang kay alias Rene, babango muli ang pangalan ni Duterte. So, kailangan nila itong matapunan, mapalitan ng ibang issue. And they succeeded. Dahil for how many weeks now, ang attention po natin ay nabaling kay alias Totoy. 'Di ba? So, nung lumabas po si alias Totoy, nakalimutan na natin itong si alias Rene. So, si alias Totoy naman. So, sa paglabas po ni alias Totoy, syempre, ang dami na niyang nilabas. So, inuna na po niyang nilabas na ang mastermind di umano ay si Atong Ang. Okay? So, ang malupit nito mga kaibigan, si alias Totoy ay prime suspect sa pagkamatay at pagkawala nitong mga sabungero. And suddenly, sa isang paglabas, without due process, inimbitahan ng media, no, ni Emil Sumangil, in-interview ni Emil Sumangil, at hinayaang magkwento. Dito nga ay binanggit si Atong Ang. So, naging mainit ang issue. At after few days, ay lumabas na yung coroner's report. No, ito po yung medical examiner na kung saan, kung ihahambing natin dito sa Pilipinas, ito po yung medical legal. So, medical legal ng Amerika yung examiner. Okay? So, base po sa report ng medical examiner, ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ni Juan Paulo Tantoco ay droga. Okay? Ibig sabihin, overdose sa droga. And kung napapansin po ninyo, noong unang lumabas yung isyong ito, March 8, 2025. No, 'di ba? Alam ko kasi sinusundan ko po eh. So March 8, 2025, nabalita nga po na namatay ang isang kamag-anak ng isang kilalang retail business. Si Juan Paulo Tantoco nga. And nakapagtataka at nagulat po ang marami dahil nandoon po nakitang nagkakasayahan sina First Lady Liza Araneta Marcos, ilan sa mga opisyal ng pamahalaan, siyempre opisyal po ng GMA7, no? Kitang-kita naman po na nagkakasayawan sila, may kumakanta sa Beverly Hills Hotel sa California, room 504. So, to cut the story, iniling po ang pagkamatay ni Tantoco
dahil sa paggamit ng droga. Okay? So, nauna na pong sinabi ito ni BP Sara na nalaman po niya na meron nga at nakahold nga raw si First Lady Liza Araneta. No? Nakahold daw po siya at ilang linggo siyang hindi nakauwi sa Pilipinas. Dahil syempre, kailangan po ang kanyang presensya para maimbestigahan, para malaman ang katotohanan. So, which is, napansin naman po natin yan. Malacanang cannot deny the fact that almost 3 weeks, hindi po lumabas at hindi po nagpakita itong si Liza Araneta Marcos. Bagkus, nakikita natin yung ilang mga larawan niya at sabi pa nga po ng iba, ay dinikit na lamang, kinrap na lamang, o biglang nakaupo siya doon sa upuan na kung saan yung upuan na yon ay matagal na. 'Di ba? So dahil matagal na mga kaibigan, dinikit na, hindi daw totoo. Okay? So sabi po ni Auntie Claire before, sabi niya, dumating na ang First Lady Friday ng madaling araw. Pero after that, wala naman nakitang presensya. Those are words. Words is words. So, kailangan natin ng mukha, ng actual. So, to cut the story, muli nga po ay uminit ang isyong ito nang lumabas si alias Totoy. At muli, siyempre nakaladkad ang pangalan ng First Lady. At sa nakikita ko, mga kaibigan, ay ubos na ang alas ng administrasyong ito. Bakit? Kasi wala na pong bagong issue na mailabas sila. So wala na po akong maisip na iba pa na maaring ipantapal nila sa isyung ito na kinakaharap na dawit ang First Lady Liza Araneta Marcos. Okay? Kasi na sabi na po nila, no, na hindi raw kasama sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos si Juan Paulo Tantoco. Okay, so given that Juan Paulo Tantoco is not included and it's not belong to the First Lady's entourage, then bakit po siya nandoroon sa Beverly Hotel na kung saan ay nakita pong nagkakasiyahan, nagsasayawan ang mga kasama ni First Lady? Ano po ang ginagawa nila doon sa room 504? At bakit base sa report ay nakita po na nagkalat sa floor yung mga remains o yung mga nahulog na parang mga debris ng drugs? So, yun po yung naunang lumabas na report. May mga debris of drugs na nandun po sa hotel. At doon din po namatay nga si Juan Paulo Tantoco. So, paano nila mapapalusutan ito? Okay? So, isa pa na napansin natin dito, mga kaibigan. Ano ba ang ginagawa ni First Lady in the first place? Ano po yung reason? Ano ba yung dahilan? Bakit siya nandoon sa Los Angeles? So, kung inyo pong matatandaan at kung inyo pong nalaman, ako nga ngayon ko lang din nalaman, si Dina Arroyo Tantoco, asawa po ni Juan Paulo Tantoco, ang kasalukuyang cabinet official po no ng Pangulo. 'Di ba? So, official po si Dina Arroyo Tantoco. Siya po yung nagpe-prepare, naghahanda, umaayos sa mga lakad o events ng Pangulo. So, kung ang trabaho po niya ay asikasuhin yung mga events for the President, hindi po niya katungkulan na ayusin po yung event ng First Lady. Na di umano, ayon sa kanila, ay umattend po sa film festival. So, kung umattend po ito sa film festival, okay, given.
Sabihin na natin, sige, dahil asawa siya ng Pangulo, sige na nga, kasama na nga yan sa inayos at inihanda ni Dina Arroyo. So, ang question dito, kaninong pera ang ginamit? Okay? Kaninong pera ang ginamit? Is it from the government? Coming from the tax na binabayad natin? Okay? Is it from the tax na binabayad ba natin? So, kung gayon mga kaibigan, that's illegal. Bakit? Dahil hindi naman po kasama sa gastos yung travel na yon, yung pagsasaya na yan. So, yun po yung kanilang huling narratives para maiiwas itong si Liza Araneta sa issue. Sabi po ng Malacanang, fake news daw kasi tampered daw yung police report. Well, sabihin nating tampered yung police report, but that is not yung paniniwalaan ko. Bakit? Kasi hindi naman sila yung medical examiner. So, doon na ako maniniwala sa medical examiner. No? Na si Dr. ano ba yun? Girari ba yun? So, sa medical examiner, ito po yung parang medico-legal. So, base po doon sa kanilang report, nasa description po ng bidyong ito mga kaibigan, yung actual na report no, ng medical examiner office. At kitang-kita po doon, malinaw po na ang sanhi ng kamatayan ni Paulo Tantoco ay droga. Okay? So, wala na akong may ibang maisip. Paano nila tatapalan? Paano nila i-divert itong issue na ito sa iba pang issue? So, wala na akong makita. Kaya, ang naiisip ko na lamang dito ay ginagawa na lamang nilang sensational yung issue tungkol sa mga nawawalang sabungero. So, nakikita ko kawawa dito yung mga namatayan. Dahil parang nagagamit sila sa isang bagay na parang walang katotohanan. Okay? So, unahin na po natin. Unang revelation ni Patidongan, si Atong Ang, si Gretchen Barreto, tapos si PCSO Chairman Reyes, tapos ngayon si Attorney Caroline Cruz, tapos sinasabi rin po ay binalak ipapatay ni Atong Ang si Chavit Singson, no? So pinaglalaban yata nila tong dalawang milyonaryong ito no? Si Chavit sa si Atong Ang pinaglalaban po nila. Dahil siyempre si Chavit kasi, si Manong Chavit, sabi ba naman niya, parang na-disappoint siya kay President Bongbong kasi after pong manalo, ay parang nagka-Alzheimer's disease daw itong si President, sabi po ni Chavit Singson. Kaya, after few days, idinawit na po no, ni Patidongan at sinabing nais siyang ipapatay ni Atong Ang. O, diba, pinag-aaway niya itong dalawang gambling lord. Okay. So, idinawit na rin po itong, siyempre, yung PCSO chairman, si Reyes. At siyempre, lumabas na rin po yung ibang issue, kaugnay din po ng pagkakasangkot ni Alan, ano ba, nakalimutan ko yung pangalan niya, apelyido, si Alias Brown. So, si Alias Brown, tapos si PCO Secretary J. Ruiz. So, kaya nga po tinanggal na si J. Ruiz at pinalitan po ni Dave Gomez. So, ang napapansin ko dito mga kaibigan, dinadagdagan na lamang ni Julie Dondon Patidongan yung kanyang mga revelasyon, yung mga taong involved sa pagkawala ng mga sabongero. At ito po ang isang malaking revelasyon na kailangan po ninyong malaman, mga kaibigan. Sa lahat po ng mga pinagsasasabi ni Julie Patidongan, lahat po ng kanyang mga revelasyon ay hindi po nakasulat, hindi po nakasaad sa isang affidavit. So, lahat po ay media mileage pa lamang. Dahil media mileage pa lamang, mga kaibigan, kahit na mabibigat
yung mga tao na kanyang sinangkot, kahit na po matataas na opisyal itong kanyang mga sinangkot na ito, mga mayayaman, dahil hindi naman po ito nakasulat sa isang formal na affidavit, mga kaibigan, na kung saan ay mayroong under oath na tinatawag. This is just a hearsay. Hearsay na hindi dapat paniwalaan, hindi dapat paniwalaan. Okay? So kaya we encourage na kung totoo at nagsasabi lamang ng katotohanan itong si Julie Patidongan, let us encourage him na gawing formal yung kanyang mga paratang, yung kanyang mga revelasyon. So, kaya ngayon po ay tanong ko sa inyo, dapat nga bang paniwalaan si Julie Dondon Patidongan alias Totoy? Okay? So, kayo po, sa tingin ba ninyo, sangkot talaga si Liza Araneta Marcos? Sa aking palagay, yes. Bakit? Sa mga nagsasabi po na drug addict ang ating Pangulo, ang First Family, mga kaibigan. Siyempre, si Tatay Digong na ang unang nagsabi na drug addict ang ating Pangulo. So, siyempre, hindi pa kayo naniniwala. Bakit sa palagay ninyo, mga kaibigan, ay hindi nila binabatikos, hindi nila tinutuligsa yung isang vlogger? Sino ba yon? Si Binag? Si Kate Binag. Ano, Kate Binag ba yon? Oo, Kate Binag. So, sabi nga po ni Kate Binag sa kanyang huling TV appearance, nasa kanya ang alas. Nasa kanya ang kopya ng mga pinagsasabi po niya. Nakalagay po ito sa isang USB. And ilalabas niya ito sa takdang panahon. Ilalabas niya ito sa takdang panahon. Na pag nilabas niya po ito na po marahil ang katapusan ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Baka magkatotoo nga ngayong 2025 ang naging vision ni Jay Costura that this 2025 there is kind of a switching in the leadership at mayroong babaeng aangat. Sino kaya ang babaeng aangat na ito? Will it be the Vice President Sara Duterte? So, as per the impeachment laban kay Vice President Duterte, wala po tayong problema dyan. As long as nasa proseso po, nasa legal na proseso, na kung saan ay nakasulat po sa konstitusyon at sa articles of impeachment yung procedure. At syempre, nasa kamay po ng Korte Suprema ang paglilinaw. So yun lamang. God